Good afternoon mga kalakotsero. So ngayon papunta na naman tayo ng Rojas City. So madaanan natin itong Kalibo Aklan. So from Katiklan meron itong layo na 64.5 kilometers. Travel time natin is nasa 1 hour and 20 minutes. Medyo malayo-layo din pala mga kalakotsero, no? So first time natin gumala. So dito muna tayo magala sa may Aklan at saka sa Capiz, para may iba naman. Ngayon magandang panahon, mainit pala din compare natin doon sa Batangas, laging naulan sa Batangas. So din sobrang init. So from Boracay dito na naman tayo. So exciting tayong gumala mga kalakotsero. Although ang pinaka lugar natin puntahan ay ang Rojas City, the seafoods capital ng Pilipinas. So yan talaga yung puntahan natin. So, bago tayo makapunta ng Rojas City, madaanan pala natin itong Kalibo Aklan. City din to. Wow, ang ganda ng tulay din oh. So napansin ko lang din sa may Aklan. Ang ganda ng mga infrastructure nila, yung mga kalsada, maganda rin. Parang sa Batangas din. Maluwag, malapad. Din yung mga tulay din nila napaganda. So ngayon nandini na tayo sa tinatawag na Tangalan, Municipality ng Tangalan, Province of Aklan. Ang ganda ng view din overlooking tayo sa dagat. Yan. So itong area na to, din sa may Kalibo mga kalakotsero, ang opposite side din is Masbate na. Masbate na yung opposite side dito. Ang left side is Romblon, ang right side is Masbate. Ano ito? Parang palengke ng Tangalan. Ito ay bayan lang to mga kalakotsero, pero napansin natin parang mga city na rin, no? Ang dating ng mga bayan nila din mga malalaking lugar. So dito makita natin yung mga transport nila din is karamihan ay mga series bus. Mga series. Wow, nice ng din oh. So ang ganda ng mga nila din ng mga government buildings nila. Ang ganda. So ito na yung Aklan. So ito na naman yung Numancia, Municipality ng Numancia. Yan no. So kanina pa tayong nasilip sa kanila mga din sa Aklan. Na rin sila mga kalakotsero, hindi rin sila magpatalo dito sa sa Batangas. Modern na rin yung mga buildings nila. Malaki yung mga buildings din nila, no? So halata din na progressive country, progressive na lugar itong itong Aklan country naman. Parang nasa ibang bansa. So kasunod din is Kalibo Aklan na tayo. City of Kalibo. Yan, exciting tayo. So ito palang Kalibo Aklan ay meron silang tinatawag na Ati-Atihan Festival din Kasi ang patron pala din is Santo Niño, parang sa Cebu na may Sinulog. Sa kanila naman din is Ati-Atihan. So I think ito na yung bungad ng Kalibo Aklan. So, minutes na lang, nasa city na tayo. So ito na yun, Toyota. Ito na pala ang pinakakasa ng Toyota din sa may Kalibo Aklan. So yan, ito na nga. Ito na yung city nila. Parang lipa lang din, yung dating. Mayroon din tayong nadaanan din na tulay. Malaking ilog. Din sa unahan, pasok na tayo sa pinaka main city ng Kalibo Aklan. So almost 3 o'clock na tayo ng tanghali. Medyo nagutom na tayo sa ating biyahe from Katiklan. 1 oras din mahigit. So maghanap tayo ng kainan din Of course, Jollibee talaga yung pinaka paborito natin. So ito na pala itong first time natin na pumasok sa kanilang siyudad, no? Daming sasakyan din Mayayaman siguro yung mga tao din sa Kalibo, daming sasakyan, wala tayong mapagparkingan.
Walang bakante ang parking. Tanaw natin yung Jollibee, kaso lang wala tayong mapag-parkingan. So maghanap na lang tayo. So iikot tayo. So yan yung Jollibee. So wakas nakapag-parking tayo. Wow. Iba talaga pag nasa Jollibee na tayo. Okay, continue tayo sa ating biyahe. Kasi mag 4 o'clock na. Pupunta pa naman tayo ng Rojas City. So ang daming tao pala din sa Kalibo. Ito yung simbahan ng Kalibo Aklan, no? Yan yung simbahan nila. Nakakatuwa din, no? Matraffic din yung lugar nila, parang nasa Tanawan na rin tayo. Sobrang traffic, ang daming sasakyan din Yan, no? Anong building ito? Kalibo. So yan mga kalakotsero, no? Nakakatuwa naman pag nakapunta tayo ng ibang probinsya. Yan, ito yung simbahan nila. Kasi nasanay tayo dyan sa Lipa, Batangas, Laguna, Cavite. Ngayon medyo naiba ang natin ngayon, no? So dito na naman tayo sa Aklan, then Capiz. So nasa area na tayo ng Iloilo. So pansin natin ang mga buses din ni mga kalakotsero na makita natin isang kulay lang. Series lang ang makita natin din Hindi kagaya dyan sa Batangas na iba-iba yung mga bus line nating makikita. Din series. Puro series ang makita natin ng mga buses. Wala kang makita din ng mga DFTV, mga Jack Line, Lucina Line, wala. Puro series lang talaga. Yan, may McDo. So yan, nadaan tayo. Carwash muna tayo din Okay, continue tayo sa ating biyahe. So ito na naman yung papuntang Lucina naman. Papuntang Rojas City. Ano ba yan? Nanibago tayo mga kalakotsero kasi ibang lugar na pala ito. Kahawig kasi ng Lucina Itong mahabang tulay na to. Okay, continue tayo sa Tingala. Almost 2 hours na tayong nabiyahe. Medyo malayo-layo din pala itong Rojas City from Kalibo, no? Nasa 70 plus pala ito kilometers from Kalibo, Aklan. So itong Rojas, Capiz na ito. So ito na yung bayan ng Altabas. Altabas, iba naman yung mga pangalan din So kanina dinapuan natin ng antok sa sobrang layo. So itong Altabas, malapit na to sa Rojas City. So ang oras natin ngayon is nasa 6:10, no? Alas 6 na pala ng gabi. So sigurado tayo mga almost 7 PM na sa Rojas na tayo, Rojas City. So, mabagal lang ang takbo natin kasi may mga kalsada na lubak-lubak, no? Sira na. Tapos matraffic din, no? Itong lugar na to. Yan. So napansin niyo mga kalakotsero, mga ganun lang ang kulay ng mga bus din Puro series. Walang ibang bus. Nanibago tayo. Diyan sa Batangas, ang daming klaseng mga buses, no? Hindi isang kulay lang na bus ang makita natin. Meron tayong nadana na lugar na Makato, no? Parang Japanese name. Siguro ito na yung Rojas City. Kasi matraffic na naman. Parang Rojas na nga ito. Yan na nga mga kalakotsero. Sa wakas, Rojas City na. So gabi na. Almost 7 o'clock na ng gabi. Oh my Gaisano Grand Market pala din So ito mga Gaisano mga kalakotsero, Cebu base yan na mga mall. Pag nakakita kayo din sa Visayas, common na yan, mga Gaisano.
Marami kasi ang gaysano sa Visayas. Itong Rojas, Iloilo, Cebu, hanggang Mindanao na yan mga lakwatsero. Visayas o Leyte. So itong Rojas, malaking siyudad din to, no? So yan, may city mall din pala din eh. Ang alam ko, 3 ang city mall din sa Rojas. Marami ding city mall din eh. City Mall, ano pa, Gaisano at saka SM at Robinson. Kompleto din pala din eh. So malaking bayan nito, malaki pa sa Tanawan at saka Santo Tomas, itong Rojas City. Din ito na rin yung lugar na ating dating presidente. Ano ba yung pangalan noon? Lolo ni Marujas. Oh, totoo nga, si Marujas pala, yung dati nating senador, ay taga dito yan. Lolo nila yung dating presidente noong panahon ng 1940s. So ito na yung Robinson. So malaki din yung Robinson nila. Yan. Robinson's Place, Rojas. So medyo nagtaka tayo mga lakwatsero, no? Itong mga lugar na to, majority sa nila livelihood is farm. Farm talaga ang pinaka nila din eh. Malawak yung palayan nila, then yung isdaan nila din malawak din, yung mga farm like mga bangus, shells, crabs. Ito na yung tinatawag na the seafoods capital ng Pilipinas. Dito ka makita ng crabs mga lakwatsero na isang elf. Grabe, no? Wow, ang ganda ng view din yun. So ngayon is gutom na tayo, so magdi-dinner tayo doon sa Baywalk nila mga lakwatsero, yung tinatawag nilang Rojas People's Park. Doon tayo sa Baywalk at nandoon yung mga tinatawag nilang mga seafood city nila. Wow, ang ganda ng simbahan din yun sa Rojas. Gawa panahon pa ng mga Espanyol. Din yung City Hall nila, ang ganda rin. Yung plaza nila na napakaganda. Maganda din yung mga kalapatero, magala, no? Yan, no? Grabe. Ang ganda pala itong lugar na itong Rojas mga kalapatero. Rojas City. Kahit gabi, ramdam natin na napaka-progressive city pala itong Rojas. Yan. Dami, no? Dami na rin palang pasyalan, mga kainan pala din eh. So itong Rojas City, ito na yung pinaka ng Capiz. So itong Rojas mga lakwatsero, mayroong airport din to. Ang Kalibo rin, mayroon ring airport. So ganun kayaman ang mga probinsya din eh, ang mga city din eh, may mga airport, no? So kung i-compare natin dito sa sa atin sa Batangas, wala tayong airport. Laguna wala, Cavite wala. Pero din sa Visayas, halos lahat na siyudad ay may airport. I think SM na ito. City Mall pa rin, no? Yan na nga, ito yung pangalawang City Mall. Ang alam ko ay 3 City Mall din eh. Di napansin ko lang kanina mga lakwatsero, maraming bangko din eh. Kumpleto din sila sa bangko. Ito na yung SM. Bago yung SM nila, no? Siguro mga nasa parang 2 years o parang lang to ng Santo Tomas. Magto 2 years pa rin ito. So pasok muna tayo sa kanilang SM. Malaki ang SM nila compare sa atin sa Santo Tomas. Parang sa Lipa kalaki. Kahawig ng Lipa. So, at least naigala ko kayo din sa SM Rojas. Marami din tao, no? Ang mall nila din eh. Tara na, continue tayo sa ating biyahe. Papunta naman tayo doon sa Baywalk. Doon tayo kakain mga lakwatsero ng kanilang mga seafoods. So ito na yung bago nilang park, People's Park.
Bago din to, bagong gawa din to. Kasi last visit natin mga kalakotsero is 2019. Wala pa ito. Pati yung SM. Wow, ang ganda So na pala din. ganito kaganda ang Rojas City. So mga itong Rojas kalakotsero. City, ito talagang pinakatapat ng Ngayon Masbate. pupunta tayo sa kanilang Opposite side People's din is Park. Masbate na talaga mga kalakotsero. Sa may Rojas. Parang pagtawid mo na lang ng almost 1 hour, Masbate na yan siya. Yan. So din may pier din pala din eh. May barko din. Ang mga roro. Ito na yon, Rojas City People's Park. Ang ganda. Bagong bago pa. Ang ganda ng fountain nila kanina, no? So ito pala, oh. Nakita ko sa inyo itong fountain nila mga kalakotsero. Ang ganda. So isa sa mga main attraction din sa kanilang biwok. Wow. So timing yung pagdating natin din sa Rojas, gabi. At least makita natin yung magandang view din sa kanilang People's Park. Yan, no? Napakalawak pa yung park nila. Sobrang lawak mga kalakotsero yung park. Baga maaliwalas magala din eh. Napakalawak. Yan, Rojas. Yan, pamilyar natin si dating Senator Mar Rojas. Ito yung bayan ni Mar Rojas mga kalakotsero. Hindi ko alam kung ano yun. Then dito, sa gilid na tayo ng dagat. Biwok na ito. So nasa gitna yung fountain at nasa unahan na yung mga kainan. Yung tinatawag nilang Seafood City. Nandiyan yung mga daming restaurant. Puro seafoods. Tara na, dito tayo sa Almas Seafoods. So ito yung sa mga sikat na kainan mga kalakotsero, itong Almas. So yan, no, mga talaba, mga shell, shrimp. So yan, mamili lang tayo, may pusit. Then sa loob marami pa rin pagpilian. Then yan, ipapaluto natin yan. So din marami pa din sa loob mga kalakotsero. Yan. Hindi ko nakilala itong ibang mga mga seafoods na to. Then meron namang ibang options din. Gusto nyo ng meat, chicken, pork at chicken meron din. Then ito din isda. Ayun hindi ko to parang ito, no? Yan, no. Hindi ko pa yan na-try. Yan, ang dami mga kalakotsero. Hindi natin kilala itong mga ibang isda din eh. Yan, no. Yan yung crabs. Marami tayong crabs na nakita din, iba-ibang mga kulay, may tsura. So ito na yung kainan nila, oh. Napakaganda, sobrang linis. Din ito na yung dagat, oh. Low tide lang ngayon mga kalakotsero. Yan, oh. So yan sabi ko, Masbate na yung kaharap din eh. So Visayas na to mga kalakotsero, ha, hindi na ito Luzon. Nasa Visayas tayo ngayon. So yan, luto na ang ating mga order. Yan, ang tinola, yung shell. So yan. Okay, kain muna tayo. So yan, continue tayo sa ating gala. Ngayon is July 18, Sabado. So natulog tayo ng isang gabi din sa Rojas. So ngayon, magla-lunch na naman tayo sa may Kadihaman. Kadihaman ba yan mga kalakotsero? Isa sa mga sikat na kainan din sa Rojas. Tinatawag nilang Kadihaman River Park. Parang floating restaurant. Doon tayo magla-lunch. So painit pa rin ang panahon din sa Rojas. Yan, tanaw natin ang mga
floating restaurant pala din eh. Ang laki ng mga ilog din eh, mga kakotsero, napansin ko lang. Mula kahapon pa doon sa Kalibo hanggang dito sa Rojas. Napakalaki ng mga ilog nila. Parang parehas doon sa Batangas City din. Malaki. Sobrang init lang. Sobrang init talaga. Napakasakit ng init din eh. So ito na yan mga kakotsero. Dito tayo kakain. So, ano bang tawag natin din eh? Seafoods pa rin. Parang ilog na to ah. Yan. Farm pala ito. Ng mga talaba. At saka tahong. Kadimahan. Ayan. Kadimahan River. Kadimahan River. River Park. Yan, siguro yan. Wow, made of bamboo ang ano natin din eh. Oh. Kawayan. Made of bamboo lahat din eh. So ito na pala itong mga kakotsero. Oh. So panibagong adventure na naman ito. Yun ay spa. Kung gusto mong magpamassage. So ito yung ilog nila. Oh. Ang daming bangos din eh at tilapia. Pero mayroon silang isda na tinatawag nilang bulkan, mga kakotsero. Dito lang yan sa Rojas. Bulkan ang tawag nila. Tikman din natin yan. Masarap daw yan na isda. Yung bulkan na yan. Ang daming nipa din ah. Bakawan. No? Bakawan. Nipa, may bakawan. So kanina may nadaanan tayong mangrove o mga nipa. So din mamili tayo ng cottage. Ayan. So mura lang talaga ang mga pagkain din ni mga kakotsero compare natin sa Batangas. Mura lang talaga. Yung seafoods nila mura lang din. So yung 200 peso mo din eh, hindi mo na maubos. Yung per serving nila. Yan, silip tayo. So yung area na yan mga kakotsero, maraming shell dyan. Farm. May tahong at saka yung lumang tawag nun. Yan, mga crabs. Daming crabs din eh. So nag-order din tayo ng bangos at tahong at may tinula pa tayong isda. So, hindi pa doon. Ayan ito na yung bulkan na isda. Ayan. Tapos ito yung bangos, ito yung crabs. So mura lang ang crabs din yung mga kakotsero, 100 plus lang no ang kilo. Then, yan nga, naka-float tayo sa ilog. Yan, bakawan yan. Ang daming isda dyan, mga kakotsero. Kanina nasilip tayo, ang daming isda. Yan. So, pansin din natin, kulay green ang tubig. So, ito na yung Kadimahan. So, isa din to sa mga pinopromote nila din sa kanilang LGU, din sa Rojas City. So majority sa mga napunta din eh, mga turista kagaya natin. Ang lawak no, ang luwag ng cottage nila. Yan. So libre naman yan no. Pag tayo ay kumain, walang bayad ang cottage. So lahat all in all, napakamura no. Nasa 600 plus lang yung gastos natin lahat sa kain natin. No? Grabe, solid na yan mga kakotsero, yung seafoods na yun. Pag nasa Batangas yung kulang-kulang na yung 2,000 plus. Dito hindi pa naabot ng 1,000 yun. Grabe, sobrang mura talaga din eh. Kaso lang malayo. Okay, so dito na lang mga kakotsero. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. God bless us all. Thank you. Bye-bye.